Ako, siguro isa sa malaking pagbabago sa 10 years. Nakaka-pressure naman pala. Ganun pa rin yung feeling na hindi. Siguro yung social media natin, di ba? Yung technology, dahil sobrang grabe na yung, sobrang powerful na niya ngayon eh. Isang post mo lang, grabe na siyang kakalat. So I guess, meron siyang positive and negative side for me. Isa yun sa malaking pagbabago sa atin. Tita Sandy? They both answered it already. I thank you. Tony? Ako, 10 years ago, so 2007. Ako siguro, isa lang actually pinag-uusapan namin yun yung hairstylist ko, si Macy. Sabi ko, anong ginagawa natin before sa set, pag naghihintay? Ang naalala sa akin ni Macy, alam mo before, nung walang cellphone, kapag nasa standby area ko, nagbabasa ka ng libro. Meron kang hard copy. Kasi ngayon, ang libro, nababasa ko na rin sa notes eh. Sa Kindle. E-books yun. Wala akong Kindle. Wala akong Kindle. Grinder ka, oh. Wala akong ganun. Wala akong ganun eh. Yun ang pinaalala lang sa akin ni Macy. Nagkaroon parang naging obsolete ang mga books. Parang ngayon, everything is in your phone. And I remembered, I read this, parang 1998, a brand, hindi ko na sasabihin, a brand na gumagawa ng films were advised to go into digital because it's the future of cinema and the future of cameras, but they didn't. So this digital company lost 170,000 employees because wala na nagpapaprint ng picture on paper because everything now is digital. Correct. So, I guess yung kaya nung sinabi nila, technology, and ako for me, feeling ko biglang naging obsolete yung hard copy. Kasi dati nga, naalala ko nung pagkatapos ko ng isang libro, bibili ako. Yung na-excite ka, nalilook forward mo yun. Ngayon kasi, pag merong tingnan mo na lang sa internet, nasa phone mo na lang. Yun siguro. Yung sa libro. I think ako in the last 10 years, siguro yung awareness, global awareness on most issues in almost all fields. Sa lifestyle, sa health, yung sa kalusugan, sa pagkain ng tao. I mean, people now are more aware kung yung kanilang kinakain ay masama sa katawan nila. As compared before na talagang mas marami sa mga tao ang like totally clueless. Raw. Di ba? Parang walang idea na kinukonsume nila bilang ka lang ng ilang taon merong matinding epekto sa iyo at pwedeng ikawala ng buhay mo. And siguro bukod sa technology, in the last 10 years, cinema has been talagang nag-evolve and talagang miski ang Pinoy, especially ang Pinoy, talagang lumaro tayo sa international playing field ng cinema because a lot of Pinoy films talagang naghatid ng glory sa ating bansa. Diba? So, napaka-importante nung nagdaang huling 10 taon dahil talagang doon na-cultivate yung totoong soul and totoong character ng Pinoy cinema. Hindi naman natin maiiwasan na siyempre yung mga sumuporta ko from 2011 nagulat sila.